even get to cross. Hey, what's up sa inyo mga Kempyong Kitis Kabyo nga po pala at nagbabalik na naman tayo sa isang panibagong video. At sa video ito guys may kikwento ko sa inyo. Nakaraan kasi, kumakain ako ng apple. Tapos, habang kumakain ako ng apple, pinapanood kasi ako nun, tapos biglang may ads. Bigla ako napindot yung ads. Di ba, alam naman na natin na kapag bigla mo napindot yung ads, dumediretso siya bigla sa Shopee or kaya sa Lazada. Madalas sa Lazada. Dumiretso nga siya sa Lazada. Ang diniretsuhan nung ads na naklik ko, sa mga item, tas may nakita ako doon folding knife. Tapos habang kumakain ako ng apple, may ligaw ako kumain ng apple guys. Tapos pagkakain ko ng apple, di ba sabi ko, parang maganda kung bibili din ako ng folding knife kasi di ba may paghihiwain mo yung apple. Mas madali na kasi may folding knife ka. Na-demonyo ako na bumili ng folding knife. So yun, napabili ako. Pero yung nakita kong folding knife, sobrang mahal. So naganap ako ng sobrang mura lang. So ito yung nakita kong pinakamurang folding knife sa Lazada. Sa Shopee pala to. Sa Shopee ko siya binili kasi sa Lazada medyo mahal. Ito, wala pa siyang 100. Tapos free shipping. Ito yung dumating sa akin. Papakita ko sa inyo. Ito siya. Ayan. Ayan siya. Natanggal na nga yung dito. Kaka-click ko. Sobrang lakas ng Tapos ito, gaganon lang siya. Tapos, ayan. Diba, pag kumakain ka ng apple, diba? Tapos ayan, edi meron na ako nito. So, pag kumakain ako ng apple, ito na yung ginagamit kong panghiwa or mangga. Tapos, siya, inano ko na rin to. Hinugasan ko, tapos sinasa ko. Para matulis medyo matalim na siya. Yan. Tapos syempre kaka-search ko nga ng ganito ng folding knife. Syempre kutsilyo nga, bigla naman may nirecommend na balisong si Lazada sa akin. Naalala ko dati nagbabalisong ako kasi may balisong yung tito ko. Sila mahilig sila manood ng sila papa ng mga action. Di may balisong si tito. Nakikita ko, inalagay nila sa taas na aparador namin. Mapapanood ko, ginagamit ng mga action star. Tapos, naintilig ako paano gamitin. So, yun, pinag-aralan ko yun dati. So, ang alam ko lang doon, yung basic lang, yung paano mo lang siya bubuksan at mabilisan. Yun, tapos, ayun. Tapos, naalala ko, marunong din naman pala ako nun kahit paano dati. Napag-desisyonan ko ang bumili kasi medyo marunong naman tayo. Pero yung binili ko, yung walang talim muna. Yung pang-practice lang. Ito. Ayan, makikita nyo, Benchmade. Nakalagay. Nakikita ko. Focus. Basta may nalagay na Benchmade. Tapos, yun naman. Ayan. Ang alam ko lang talaga dati, yung pag ganun lang. Yung kung baga kung totoo to, ito yung part na may talim. Lukusan yung may mga bilog. Tapos itong sa likod niya yung wala. Kung gusto niyo mas mabilis na matandaan, yung may lock. Ito yung part ng may talim. Dito yan. Yung kung saan nakalagay itong lock. So yun lang, nag-practicean ko lang siya. Tapos ito yung video na medyo natutunan ko na yung dalawang tricks. May mapapanood nyo. Ayan. Tapos ayun nga since meron naman na ito, mas maganda kung bibili din ako nung may talim. Para diba, mas challenge kung magti-tricks ako ng may talim. So ito na yung binili ko ngayon. Ito dumating, kakarating lang ngayon. So i-unbox natin siya. Ito yung dumating. Yan. In order ko black. Okay lang din naman kung silver. Kasi puro silver yung mga nakikita akong pinideliver sa kanila. Pero nag-request ako na black. Okay lang din naman kung silver ka. Bubuksan natin yung laman ng UP po. Basa, kasi umulan kanina, nabasa yata yung rider. Ayun nga, silver nga, sabi ko na. Ito siya. Ayan. Medyo mabigat. Medyo mataan ko na. Ito siya guys. Medyo matulis. Medyo matulis siya.
delikado. Medyo kakaiba yung pagkakagawa sa akin. So sana yung sa ano, yung mga gawa ng Batangas. Kaso mahal. Medyo hindi pa natin kaya. Ito nasa 200. Akala ko double blade siya. Pero hindi ito, hindi pala siya masyadong matalib. Yung paganon lang siya. Paganon lang siya. Pero walang talimin dito. Yung talim ito lang. Talas siya. Yun, kaya na sumugat agad. Lalo na yung nandito sa taas. Kaya delikado. Ito siya. Hindi ko alam kung pwede pa ulit tayo ng talim na ito. So ayun guys, gusto ko lang magbigay ng mga opinion ko tungkol dun sa mga nabasa kong mga review sa Shopee, sa Lazada, at sa mga comments na napanood ko sa YouTube. Kasi bago ako bumili ng mga ganitong bagay, ng folding knife at saka ng balisong, siyempre nanood muna ako ng mga video sa YouTube kung ano ba yung mga magaganda na mga balisong, ganyan. Kumbaga naiinganyo na ako na mangolekta ng mga ganito iba't iba't klase ng kutsilyo. Yun. May nakita kasi ako isang review sa Shopee na sinabi niya na ang ganda daw ng balisong na nabili niya. So makaganti na daw siya sa kalaban niya, sa kung sino man yung kaaway niya. Medyo nagulat ako na may mga ganun pa rin palang klase ng tao ngayon. Kung mabibigay kong opinion o payo sa mga ganito, kung ikaw nandito ka sa video na to kasi balak mong gamitin sa masama yung mga ganitong klase ng bagay, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na pakiusap lang, huwag nyong gamitin sa masamang bagay yung ganito kasi ginawa siya hindi para kumitil o kung ano mang bagay yung nasa isip nyo, masamang bagay na gagawin nyo. Ginawa siya kasi may mga bagay talaga na paggagamitan siya. For example, pumutol ng mga lubid, mga ganyan. Ginawa siya para doon, hindi para kumitil ng buhay. So ayun, kung ako sa inyo, iwasan nyo na yan kasi wala talaga maganda may dudulot yan sa buhay ninyo. Huwag kayong magdadala sa labas ng mga ganitong klase ng bagay. Kasi sabi ng mga matatanda sa akin, yung mga tito ko na mahuhuli ka daw. Yung iba naman, sinabi na kukumpiskahin lang naman daw yung balisong nyo. Pero siyempre, di ba, kung nangongolekta ka ng balisong or kung ano mang kutsilyo, tapos kukumpiskahin sa'yo, di ba parang masakit? Kasi binili mo pinagkagastusan mo, tapos kukunin lang sa'yo. So, mas magandang iwan mo naman siya sa bahay nyo. So, dali mo na lang siya pag talagang kailangan mo siyang dalhin. Kasi may pagkagamitan ka. For example, punta ka sa bukid, ganyan. Kung example lang naman, may kailangan kang putulin na lubid, kung ano naman, tapos kailangan mo ng kutsilyo, di ba? Yun. Pero pwede rin naman siyang gamitin pang self-defense kung sakali talaga na hindi mo maiiwasan. For example, bago ka sa lugar, tapos nababalitaan mo sa lugar na yan, may mga holdapan, ganyan. Tapos pupunta ka ng kanto, may inuto sa'yo yung magulang mo, tapos natatakot ka. Pwede mo siyang dalhin, pero pagdala mo yung ganitong bagay, hanggat kaya mong umiwas sa gulo, iwasan mo. Kasi may dala ka diba? Hindi talaga malabong magamit mo yan. Kaya hanggang kaya mong umiwas, iwasan mo para hindi mo magamit sa masama to. Kasi dala mo siya. Diba? Gusto nyo mangolekta, wala namang masama. O kasi binili ko talaga to. Una, panghiwa ko ng mga prutas kasi mahilig nga kumain ng prutas. Pangalawa, second floor kasi yung bahay namin. Tapos, syempre, for example, may pumasok na din natin alam mga magnanakaw. Nandito ako sa kwarto, so makikita ko yan sa pinto namin. Sample lang naman na mangyari yun. Syempre, hindi ka agad-agad makakalabas ng kwarto, diba? So, pag di ka nakalabas ng kwarto, hindi ka makakapunta ng kusina kasi kusina nandun yung kutsilyo para madepensahan mo yung sarili mo. So ako, bumili ako ng ganito, tinatabi ko sa akin para for example may mga ganong klase ng bagay o senaryo. Meron akong nasa tabi ko pang self-defense, di ba?
Hindi ko na kailangan pumunta sa baba. Kasi kung pumunta sa baba, bubuksan ko yung pinto, maririnig ng magnanakaw or kung ano mang mga papasok na masamang loob dito. Tapos pag ganon, edi mahalata, edi naunahan ako, di ba? So ayun yung isa rin sa purpose ko. Pero hindi ko siya balak dalhin sa labas kasi nga, yun nga, kung kukumpiskahin man, baka pwedeng, hindi ko alam kung makukulong ka ba o may parusa pa ba or multa, hindi ko alam. Pero yun nga, may mga nagsasabi talaga na kinukumpiska or hinuhuli daw yung mga may dala ng ganito. Lalo na kung gagamitin mo talaga siya sa masama. Kung nagamit mo siya sa masama, di ba? Kung gusto mo naman mangolekta ng ganito, di ba wala namang masama. Nasa iyo naman yan. Ako gusto ko na talaga mangolekta na ito. Saka nagagamit ko talaga siya. Yun nga, panghiwa ko nga ng prutas. Ang gusto kong bilhin sa susunod, yung mga gawa ng Batangas kasi marami din ako napanood sa YouTube na sobrang gaganda talaga ng mga gawa ng Batangas sa Batangas. So ayun, next time baka yun na yung bilhin natin. Sa ngayon, ito muna, yung mga mumurahin muna. Baga para lang may magamit tayo. Yun. Next time, ang kukolektahin naman natin yung mga gawang Batangas naman. So ayun, salamat sa mga nanood. Hanggang dito na lang. Bye.